Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa pagtaas at patuloy na degassing activity ng Taal Volcano nitong Huwebes, October 12. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagbuga ang Taal ng aabot sa mahigit 9,700 tons ng volcanic sulfur dioxide at ito na ang pinakamataas na sulfur dioxide emission na naitala ngayong taon. Pinayuhan naman ang mga lugar na malapit sa Bulkang Taal na limitahan ang paglabas ng bahay at magsuot ng face mask para sa proteksyon. Wala namang namataang volcanic smog o VOG sa Taal batay sa visual monitoring ng PHIVOLCS, ngunit posible itong magkaroon kung magpapatuloy ang mataas na sulfur dioxide emission. Samantala, niyanig ng magnitude 5.0 ang kalakas sa lalawigan ng Batangas kaninang 8:24 ng umaga ngayong Biyernes, October 13. Ang epicenter ay 5 kilometro timog kanluran ng Calaca, Batangas na may lalim na 14 kilometers at tectonic ang pinagmulan. Naramdaman rin ang pagyanig sa mga sumusunod na lugar. Wala pang iniulat na pinsala sa alinmang lugar na tinamaan ng lindol at wala rin itong kinalaman sa Bulkang Taal. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Calaca City, Batangas dahil sa lindol. Nag-issue ang Sugar Regulatory Administration o SRA ng isang resolusyon sa pagtigil ng release ng 150,000 metric tons ng imported na asukal para protektahan ang interes ng local producers. Nakasaad sa SRA Resolution 2023-15-9 na nilagdaan noong September 26 na pansamantalang kinansela ang 30-day deadline para sa conversion and disposition ng imported refined sugar sa ilalim ng Sugar Order No. 7. Nakasaad sa order na inisyu noong Hulyo na kinakailangan na ma-distribute ng importers lahat ng kanilang stock hanggang October 15. Ayon sa SRA, nagresulta ito sa oversupply ng stocks na siyang naging dahilan ng pagbaba ng average farm gate price ng raw sugar. Dagdag ng SRA, bagamat hindi nagbago ang average retail price ng asukal, bumaba ang presyo ng raw sugar mula 2,500 pesos hanggang 2,750 pesos per bag sa mga unang linggo ng calendar year 2023 to 2024 at patuloy pa itong bumababa. Natukoy na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagkakakilanlan ng hacker na nasa likod ng cyber attack sa online system ng Philippine Statistics Authority o PSA. Una nang tinukoy ng DICT ang isang foreign hacker group na Medusa ang nasa likod ng cyber attack sa online system ng PhilHealth, habang napag-alaman naman na isang local at amateur hacker ang pumunteriya sa PSA. Kinumpirma ito ng DICT nitong Huwebes, October 12, ngunit kailangan pa nilang imbestigahan kung gaano karaming data ang nakompromiso sa insidente. Una na ding kinumpirma ng PSA na tanging ang kanilang community-based monitoring system ang naapektuhan ng data breaching, kung saan isa itong data gathering system para sa poverty alleviation and economic development program tulad na lamang ng 4Ps. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.